yung sinasabi ko kanina sa inyo, kung mababasa nyo sa title natin, meron kasing sinasabi itong isang Duterte supporter vlogger, mga kababayan, or itong isang miyembro ng Banatae. Ano yung sinasabi ng isang miyembro ng Banatae, mga kababayan? Meron siyang binabasang article. Ang sabi niya dito, hindi pa presidente si Duterte, may kasunduan na pala sila sa China. Mga kababayan, pero nakalimutan niya na may kasunduan din si Gloria at saka ang China, mga kababayan. Ngayon, eto, pakinggan po natin itong sinasabi nitong si Banat Bay. Tatalakayin natin yung binabasa niyang article dito, mga kababayan, kung ano nga ba yung nilalaman nung tinutukoy niya na kasunduan. Ano po, so anyway, eto, pakinggan natin muna itong video ni Banat Bay. China raises concern over PH reported development plans on Ayungin Shoal. Maliwanag dito ang sinasabi, mga kababayan, dito. Ito yung binabasa niyang article. Ayan. China raises concern over Philippines reported development plans on Ayungin Shoal. Mga kababayan. So ngayon, ang tinutukoy dyan, mga kababayan, kung titingnan po natin, hindi naman about BRP Sierra Madre. Ang tinutukoy po dito, mga kababayan, yung mga structures or yung mga ipinapatayong, let's say, yung mga ipapatayo dito sa may Ayungin Shoal, mga kababayan. Hindi po yung tungkol sa BRP Sierra Madre. Ngayon, pakinggan ninyo, mga kababayan, yung sinasabi niya dito. Kailan ito? May 29, 2013. Sino ang presidente? Si Pinoy. Sino ang backdoor negotiator? Si Asong Kanin. Tama, mali? Tingnan natin sa article. Tingnan natin yung article, Pakinggan natin na pag binasa niyo yung article, mga kababayan. Kasi di ba ang mainit na usapin ngayon, mga kababayan, ay yung pangaharas ng China sa Philippine Coast Guard or dito sa Navy natin, mga kababayan. Dahil dun sa gentleman's agreement ni Duterte sa bansang China, mga kababayan, na kung saan hindi daw po magdadala ng mga materyales na magkukumpune. Nagagamitin pagkumpune dito sa BRP Sierra Madre. Ang tanging dadalhin lamang po ay pagkain at saka tubig, mga kababayan, dun sa mga nagbabantay dito sa BRP Sierra Madre. So ngayon, pakinggan po natin kung paano niya i-diverse, mga kababayan, yung usapin ng BRP Sierra Madre dito sa sinasabi niya na kasunduan daw po sa administrasyong Noynoy or Pinoy, mga kababayan, or Aquino nung panahon ng 2013. So ito, pakinggan po natin. Ito, sa baba. Ito yung sinabi ng ating, sino nagsabi? Defense Secretary Voltaire Gazmin. Nag-usap sila ng China Ambassador to Manila. Ito ang pinag-usapan nila. Unang-una pa lang, mga kababayan, yung sinasabi niya na nakipag-usap, Defense Secretary. Hindi si Trillanes, Defense Secretary yung nakipag-usap. At hindi po si Trillanes, mga kababayan, ha? So anyway, pagpatuloy pa natin. Will not violate agreement not to construct new structures. We told them we only bringing supplies for our troops. Like water and food. There will also be rotation of troops because we're put our men there permanently or they'll go crazy. Paliwanag mo kung anong ibig sabihin. Paliwanag mo, himayin mo, binasa mo lang paliwanag mo. Paliwanag mo para malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano yung site nyo. Paliwanag mo yung laman ng article. Tanungin ko kayo, bago pa nagkaroon ng tinatawag na gentleman's agreement si Duterte kay Xi Jinping, anong kasunduan? Ayan ang linaw sa pasamalinaw. Ano nga? Yung ating Defense Secretary noong panahon ni Pinoy, etong si Defense Secretary Voltaire Gazmin, nakipag-usap sa China. Ayan na sinasabi na hindi kami magdadala ng construction. Kasi ito nga sabi, they were concerned with the Philippines coming up with structures, additional structures in the Ayungin Shoal. And I told her,
the ship that is moving towards Ayungin is only for provisions of food and water for soldiers who are there. Sa madaling salita, ang linaw pa sa malinaw, bago pa may gentleman's agreement, meron na agreement si Pinoy sa China na sinasabing hindi kami magdadala ng pako at martilyo dyan. Ang dadali lang namin, lollipop. Saan gagamitin yung sinasabi mong pako at martilyo? Sa BRP Sierra Madre ba? Hindi, Banat Bay, eto kung mapapanood ng mga taga-suporta ni Banat Bay ha, tanongin nyo si Banat Bay, base sa sinasabi niya dito, saan gagamitin yung pako at martilyo na sinasabi niya, yung mga construction material, sa BRP Sierra Madre ba? Kasi kung titingnan nyo mga kababayan yung sinasabi dito, eto tagalugin ko na lang para sa inyo. Yan, etong nilalaman nito mga kababayan, eto yan. Kung titingnan po natin mga kababayan, sinasabi dito, nagbabala ang China sa mga naiuulat na plano sa pagpapaunlad ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, Manila, Philippines. Nag-alala ang China sa naiulat na plano ng Pilipinas na magpapatayo ng mga istruktura sa Ayungin Shoal sa pinagtatalo ng West Philippine Sea. Mga kababayan, ngayon, eto daw, nag-alala daw itong bansang China. Dahil nga daw, ito daw Pilipinas ay tila nagbabalak or nagpaplano na magpatayo sa Ayungin Shoal ng mga istruktura. Katulad ng mga port, yung mga shelter mga kababayan, or yung mga pwedeng tuluyan mga kababayan na mga mangingisda. So ngayon, kung matatandaan ninyo, di ba nag-file tayo ng kaso dito sa International Court. Mga kababayan, nung ano ba yon? Enero ba yon? Wait lang, tingnan natin. Yan, Enero 22, 2013 mga kababayan. Ngayon, kung ikaw ba naman, Banat Bay, taga-Pilipinas ka, nag-file ka ng kaso, tapos inakusahan ka, ano po, sinabihan ka ng China na nababahala sila kasi baka gumawa ka ng isang hakbang na magpatayo ka ng kung ano-ano dun sa Ayungin Shoal na pinagtatalunan ninyo, sa tingin mo, ikaw may file kang kaso, gagawa ka ng isang hakbang na posibilidad na mapawalang bisa yung ipinail mong kaso? Siyempre, hindi. Anong gagawin mo? Kakausapin mo yung China na nag-aakusa sa'yo at sasabihin mo na walang katotohanan yung nababalitaan mo na magpapatayo kami dyan ng kung ano-ano. Di ba mga kababayan, ito napakaliwanag naman. Itong balitang ito lumabas to, May 29, 2013 mga kababayan, nag-file tayo ng kaso sa International Court. Yan. Sa ilalim ni Aquino bilang punong arkitekto ng patakaran panlabas ng Pilipinas, nagsampa ang Pilipinas ng arbitration case laban sa China sa West Philippine Sea noong Enero 22, 2013. Mga kababayan, at yung tinatalakay ni Banat Bay, eto, May 29, 2013, lumabas ang ruling mga kababayan or lumabas yung desisyon ng International Court is July 12, 2016 mga kababayan. Ngayon, nung ipagpalagay natin, sige, May 9, nakipag-usap mga kababayan. Sa tingin nyo, bakit nakipag-usap ang Pilipinas dito sa China base dun sa akusa ng China na tayo ay magpapaunlad dito sa Ayungin Shoal? Ano po, bakit nakipag-usap ang Pinas para klaruhin mga kababayan na wala tayong nilalabag na kahit na ano pa man pong sinasabi ni Banat Bay na kasunduan? Di umano mga kababayan. Kung may kasunduan, kasi hinanap ko ng hinanap, nag-research na ako na nag-research dito, hinanap ko na ng hinanap dyan yung Aquino secret deal with China mga kababayan. Wala naman tayong makita. Ang nakikita natin lagi yung ipinaglaban ni Aquino, yung ating teritoryo mga kababayan sa International Court. Ngayon, ipagpatuloy pa natin yung basahin muna natin to ng diretso, itong sinasabi ni Banat Bay. Sabi pa dito mga kababayan maliwanag naman yung sinasabi dito. Ayan, eto daw, tinalakay ni Defense Secretary Voltaire Gasmin at China Ambassador to Manila, Maki King, ang mga isyo sa Ayungin bukod sa iba pang mga bagay sa sideline ng paggunita sa International Day of United Nations. Nakitang nag-uusap ang dalawang leader ilang minuto pagkatapos ng kaganapan. Ito pa yung sabi dito mga kababayan. Yan, nag-alala sila sa Pilipinas na may mga karagdagang mga instruktura sa Ayungin Shoal at sinabi ko sa kanya na ang barko na patungo sa Ayungin ay para lamang sa mga probisyon ng pagkain at tubig para sa mga sundalo na naroroon. Sinabi niya sa mga mamamahayag nang tanungin kung ano ang kanilang napag-usapan. Sa tingin mo, Banat Bay,
kung ito ay lihim na kasunduan or kasunduan ito, sa tingin mo, bakit sinabi ng Defense Secretary sa mga media yung napag-usapan nila nung sinasabi mong Chinese secretary? Diba napakaliwanag mga kababayan, napakalaki kasi ng pagkakaiba. Yung kasunduan ni Duterte, doon sa kasunduan mismo ni Duterte, sinasabi po doon mga kababayan na pinagbabawalan tayong magdala ng mga resupply materials na makakapagkumpune mga kababayan sa BRP Sierra Madre. Sa madalit salita, hahayaan nating mabulok ang Sierra Madre. Yung tinutukoy naman dito mga kababayan na niliwanag ng Pilipinas at China ay yung nababalitaan daw di umano ng China na ipapatayo mga infrastruktura. Ano po, katulad ng mga shelter, katulad ng mga port mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin ulit, bago natin ulit ito basahin, ipagpatuloy pa natin yung sinasabi ni Banat Bay. At kape. Darian, puna ka ng puna sa agreement ni Duterte. Pakinggan muna natin ang buo, mamaya natin basahin yung ano. At saka sino pa itong kasama mong political analyst? Si yung nachismis kay Ontiveros. Diba? Galit na galit kayo sa gentleman's agreement. Na keso kay Duterte lang. Itinuloy lang ni Duterte yung agreement ni Pinoy. Oo, si Lamas na mahilig maglamas ng istorya. So kung nagagalit kayo sa ganong klaseng agreement, ba't di kayo magalit kay Aquino? Panahon niya yan eh. Pakinggan nyo lang. Hindi po ako nag-report This is a report from Inquirer. May 29, 2013. Uulitin ko mga kababayan ay ang pinabasa ni Banat Bay na yan, nababahala ang China. Kumbaga kaya nakipag-usap ang Pilipinas mga kababayan, since nag-file nga tayo ng kaso sa International Court, is para hindi magkaroon ng conflict yung isinampa nating demanda sa International Court. Kasi nga, kung mapapatunayan mga kababayan, na tayo yung nangunguna ng nangunguna, malaki ang posibilidad na mabasura lang din yung ipinaglalaban natin sa International Court. Anong gagawin natin? Habang kumukulong yung kaso, syempre makikisama tayo, mga kababayan, at hanggat maaari sasagutin natin yung mga inaakusa laban sa atin. Napakaliwanag naman ang sinasabi dito mga kababayan. Eto, ang China ay nag-aalala dahil nga ang Pilipinas ay nagbabalak daw na magpatayo ng kung ano-ano dito sa may Ayungin Shoal. Ganong mga kababayang pinagtatalunan pa yon nung taong 2013. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kaya nga hindi ko maintindihan kay Roque kung bakit niya pa nilabas yan. Panahon pa ni Pinoy, meron na yan. Gay, magsisihan kayo ngayon. Sisihin niyo bawat isa. Hanggang sa magkawatak-watak na kayo at nang mawala na ang basher ng ating gobyerno. Sabi tuloy nito isa, shout out kay Mike Abe. Mike Abe, sunog ka na naman. Okay. Kaya ka nawala sa seminar eh. Kasi may secret agreement ka pa. Eto paano magiging secret agreement yan? Kung nilabas sa Inquirer. Kaya nga mga kababayan, ang pinalalabas kasi nila, etong inilabas sa Inquirer.net mga kababayan, ganyan din yung secret agreement ni Duterte dito sa China mga kababayan. Napakaliwanag nga nung panahon ni Pinoy mga kababayan, inilabas sa media yung napag-usapan ng dalawang Secretary of Defense mga kababayan. Yung Secretary of Defense ng China at yung Secretary of Defense ng Pilipinas. Yung kay Duterte ba, inilabas ba sa media yung secret agreement nila? Hindi. Ngayon lang nakalgal yan. Ang problema kasi mga kababayan, sinasabi kasi nila, pinapalabas nila, bakit si Pinoy may secret agreement, may ganyan-ganyan. Napakaliwanag naman na inilabas nga sa media yung napag-usapan ng dalawang Secretary of Defense nung panahon ni Pinoy.
Unlike dito mga kababayan, sa administrasyong Duterte na lahat ng kanilang galawan at pakikipag-usap sa China di umano, talagang lihim. Kaya nga secret agreement na itinago nila sa gentleman's agreement. So anyway, pagpatuloy pa natin. Diba pinipilit nilang pagdikitin? Pinipilit kasi nilang pagdikitin at sabihin nilang iisa lang yung tinutukoy dito mga kababayan sa balitang ito. Yung itinutukoy dito. Napakaliwanag naman mga kababayan na sinasabi dito yung tungkol sa istruktura. Mga kababayan, hindi naman binanggit dyan dito sa sinasabi ni Banat Bay na kasunduang ito, mga kababayan, na hindi i-repair ang Sierra Madre. Wala namang binanggit dito. At hindi nga nabanggit dito na nakipagkasundo si Pinoy or di kaya naman etong si Trillanes nakipag-usap sa China. Wala namang binanggit dyan mga kababayan, kaya nga hindi inaamin yan at hindi nyo maririnig kay Trillanes mga kababayan na nagkaroon sila ng secret agreement sa pagitan ng China kasi wala naman nga talaga. Mga kababayan, ang nakipag-usap sa Secretary of Defense ng China ay Secretary of Defense nung panahon ni Pinoy. Mga kababayan, ano po sa madalit salita, yung dalawang yun yung nag-usap. So anyway, ipagpatuloy pa natin. So anong ibig sabihin po nito? Tanungin ko kayo, anong implication nito? Si Pinoy, may agreement din pala sa China na hindi sila magdadala ng construction. Ano nga ang construction yon? Saan nga gagamitin yung construction na yon? Tanong ko sa'yo. Tanong ko sa'yo, saan ba gagamitin yung construction na yon? Kasi ang pinag-uusapan ngayon na hindi magdadala ng resupply materials dun sa agreement ni Duterte, para hindi kumpunihin yung BRP Sierra Madre. Ngayon, yung sa'yo, saan dadalhin yung construction na yon? Saan dadalhin yung construction na yon? Tanong lang naman, kung alam mo yung tinatalakay mong issue. Kasi baka hindi mo alam. It only implies that we also agreed that island is a disputed island. Kasi, again, if we are saying na there is finality on international body saying that that island is ours, hindi tayo papayag sa ganito. Bakit? Wala pang ang desisyon. Di ba napakaliwanag mga kababayan? Eto parang pinapaliwanag niya, sinasabi daw ng international na yung Ayungin Shoal ay atin. Parang ganun yung sinasabi niya mga kababayan. Pero, di ba napakaliwanag naman ang sinabi ko sa inyo mga kababayan, yung pinasa nating ruling ng tribunal na July 12, 2016 lumabas yung resulta na pumapabor sa Pilipinas mga kababayan na sinasabing tayo yung nagmamay-ari ng West Philippine Sea at yung mga Ayungin Shoal mga kababayan at nung iba pa na teritoryo ng Pilipinas. Ngayon, etong balitang binabasa ni Banat Bay, sa madalit salita mga kababayan, eto po ay 2013 pa. Ayan napakaliwanag naman May 29, 2013, lumabas ang resulta mga kababayan nung isinampa nating demanda nung Enero 22, 2013 mga kababayan. 2016 pa lumabas yung resulta. July 12, 2016. Ilang taon pa mga kababayan yung binilang nun bago nasabi ng International Court na tayo talaga yung totoong nagmamay-ari ng ipinaglalaban nating teritoryo. Mga kababayan, di ba bumilang pa ng ilang taon, napakatagal. Yun yung hindi napagtuunan ni Banat Bay ng pansin, kaya kung ano-ano yung nasasabi niya mga kababayan. Siguro hindi niya alam yung tungkol sa International Court. Di ba? May unclosed na. Kaya nga, napakaliwanag naman Bigay sila ng video ng Media 2016 kung talagang open deal yun. Kaya nga, di ba? Kita nyo, eto, napakaliwanag naman. Naipalaganap sa media, etong sinasabing pag-uusap. Hindi naman sinabing kasunduan Pag-uusap mga kababayan nitong dalawang Secretary of Defense sa panahon ni Pinoy, mga kababayan. Yung kanilang kasunduan, meron ba silang may papakitang video? Na may kasunduan talaga mga kababayan? Mayroon ba silang may papakitang video yung kasunduan nila ay nakabuti sa Pilipinas? Tanong lang naman. Ano po, so anyway, pagpatuloy pa natin. Atin yun Kung magtayo kami doon, wala kayong pakialam. O halimbawa, lupa mo yan. Sasabihin mo ba doon sa kapitbahay mo? Di ba? Halimbawa lang, sa lupa mo yan, sasabihin mo ba sa kapitbahay mo?
Pasensya na ha. Magdadala lang ako ng pagkain at ulam doon sa karpintero ha. Hindi naman ho kami magtatayo. Ha? Bakit? Kasi nasa korte pa, pinagtatalunan natin kung kanino to eh. Itong lupa na to, lupa na yan. Nasa korte pa. So, pasensya ka na. Hindi ko kami magtatayo. Baka akala mo nagdi-deliver kami ng mga pako, kahoy. Hindi. Nagpupunta lang kami dyan para dalhan lang namin yung caretaker ng pagkain at ulam. Sa kanya ng bibig mismo nang galing mga kababayan na yung lupain niyang yon pinagtatalunan pa sa international court. Sa kanya na nang galing na bibig. Mga kababayan, ang tanong dito, ano ang point ninyo? Bakit ninyo ikinukumpara etong lumabas na balitang ito dun sa secret deal agreement itong si Duterte or yung gentleman's agreement? Si Banat Bay na mismo mga kababayan yung sumusulog sa kanyang sarili. Sinabi niya na yung lupain na yon ay pinagtatalunan pa. Totoo, pinagtatalunan pa sa international court. Kaya nga nung lumabas yung desisyon is July 12, 2016 pa mga kababayan. Diba? Sa kanya na mismo nang galing na yung lupain yung pinagtatalunan. Kung pinagtatalunan yung lupain yon tapos nagtiri ka dun mga kababayan ng instruktura or ng mga port mga kababayan or ng mga shelter, natural questionin ka ng China. Kasi nga pinagtatalunan nyo pa yung lupain yon mga kababayan. Diba napakaliwanag naman? Logic na nga lang, napakadali na nga lang intindihin eh. Hindi pa nila kayang intindihin. Diba mga kababayan, tapos sasabihin nila, parehas itong sinasabi dito sa article na ito, parehas yung sinasabi sa secret deal agreement ni Duterte, napakalayo naman mga kababayan. Doon sa secret deal agreement ni Duterte, ang tinutukoy doon, wag palalakasin, wag kukumpunihin yung BRP Sierra Madre. Ang tinutukoy naman dito mga kababayan, nababahala ang China. Ano po, dahil nga ang Pilipinas ay nagpaplano daw na mag-develop ng mga structure mga kababayan doon sa may Ayungin Shoal, yung pinagtatalunan na sinasabi ni Banat Bay na lupain, mga kababayan. Diba napakalayo? Kung babasahin nyo, napakalayo. So anyway, pagpatuloy pa natin. Bakit mo ginawa yun? Kasi uma-agree ka na that lot is still disputed. Pinag-aagawan pa. Pinaglalabanan pa. Umagri ka eh. Kaya mo nga... Kasi nga, ang gusto ng Pilipinas, mga kababayan, let's say, sabihin natin, kung yung Ayungin Shoal ay talagang makukuha natin, kahit sabihin natin atin yon, ang gusto ng Pilipinas, idaan talaga sa legal. Makuha natin yung mga property ng Pilipinas, mga kababayan, in legal way. Hindi yung katulad ng iniisip ni Banat Bay, na sige, magtatayo na ako dito, akin na yan, akin naman talaga yan. Ang gusto kasi ng Pilipinas, alam nyo ang mga Pilipino, mga kababayan, marunong tayong tumanggap ng pagkatalo. Hindi lang yon. Pag alam nating atin, ilalaban natin yan legally. Mga kababayan, ganun yung ginawa, ganun yung ginawa ng Administrasyong Aquino. Ano po, kung talagang ang China ayaw tumigil, sampahan natin ang demanda. Saka natin kuhanin yung mga pagmamay-ari natin na pinipilit nilang kamkamin kapag ka nanalo tayo sa international court. Ngayong nanalo tayo mga kababayan, ang tanong kasi ng taong bayan dito, kung alam pala ni dating Pangulong Duterte na panalo na tayo, bakit pa siya nakipag-agreement sa China? Bakit pa siya nakipag-gentleman's agreement sa China? Ganong alam niya naman na pagmamay-ari na natin yon. At tayo na yung kinikilalang nagmamay-ari nun kasi nga nanalo tayo sa international court. Yan yung tanong dyan. Banat Bay dapat... Diba? So anyway, pagpatuloy pa natin. Pumayag sa ganong... Pero baligtad natin istorya. Kung ikaw, sigurado kang sa'yo yun because the court says, yung lupa na yan, sa'yo yan, Mr. Cristobal. That lot. Korte daw yung nagsabi mga kababayan. Pero ito'y 2013 pa. Lumabas yung sinasabi niyang korte yung nagsabi, yung international court yung nagsabi, 2016 pa. Mga kababayan. Yung tinatalakay niyang issue, 2013. Pero lumabas yung desisyon ng international court, 2016 mga kababayan. Di ba ang layo? Ang layo mga kababayan. Ngayon, paano mo ipaglalaban yung sinasabi mong teritoryo mo? Ganong wala tayong pinakamatibay na pinagbabasihan. At tayo nakikiagaw lang. Kasi ang sabi dito sa article, basahin muna natin yung sinasabi dito. Bago natin balikan si Banat Bay. Sabi pa dito mga kababayan, eto daw, nag-alala sila sa Pilipinas na may instrukturang karagdagang mga instruktura sa Ayungin Shoal. At sinasabi ko sa kanya na ang barko na patungo
sa ayungin ay para lamang sa mga probisyon ng pagkain at tubig para sa mga sundalo na naruroon. Sinabi niya sa mga mamamahayag nang tanungin kung ano ang kanilang napag-usapan. Sabi pa dito, basahin pa natin mga kababayan. Ito daw, ang BRP Sierra Madre ay ang mga detachment ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Gazmin na tinitiyak niya kay Ma na hindi magtatayo ang Pilipinas ng mga instruktura doon. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. Pero walang binanggit dyan si Gazmin mga kababayan na bubulukin na Sierra Madre. Napakaliwanag naman. Sabi pa dito, hindi kami lalabag sa kasunduan na huwag magtayo ng mga bagong istruktura. We told them, we're only bringing supplies for our troops. Yan yung nakalagay dito. They're like tubig pagkain. Magkakaroon din ng rotation ang troops kasi hindi natin mailalagay ng permanente yung mga tauhan natin or mababaliw sila. He said, yan po yung sabi dyan. Sabi pa dito, ang inaangkin, ayan o, ang inaangkin ng Pilipinas, ang Ayungin Shoal bilang bahagi ng kanilang teritoryo dahil ito ay matatagpuan sa 105.77 nautical miles mula sa Palawan at nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention of the Law of the Sea mga kababayan. Napakaliwanag naman dito kasi sinasabi dyan mga kababayan, eto daw inaangkin ng Pilipinas ang Ayungin Shoal bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Tapos inaangkin din ng China. Mga kababayan, kung sinasabi dito na inaangkin ng Pinas at inaangkin ng China, ibig sabihin nun mga kababayan, sa madalit salita, pinagtatalunan. Anong gagawin mo kung ikaw ang Pilipinas since pinagtatalunan natin yung isang teritoryo na inaangkin ko tapos inaangkin mo din? Didalhin natin sa international court. Napakaliwanag naman mga kababayan. Parang yung sinasabi naman ni Banat Bay, alam mo naman sa sarili mong iyo yan, magtayo ka na dyan. Huwag mo nang isipin ang sasabihin ng China. Ang gusto natin mga kababayan illegal daanin natin sa legal yung usapin para in case na magreklamo ang China, may laban tayo kasi panalo tayo sa legal na usapin mga kababayan. Ngayon ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, noong Mayo 10, nagprotesta ang Pilipinas sa pagkakaroon ng isang fleet ng China fishing boat na sinamahan ng mga patrol vessel sa Ayungin. Samantala, nang tanungin kung ano na pag-usapan nila ni Gazmin, sinabi ng Chinese ambassador na pinag-uusapan nila ang tungkol sa balancing relasyon. Napakaliwanag naman mga kababayan. Yung pinag-uusapan nila ay patungkol sa balancing relasyon. Sabi pa dito, sa tingin ko, handa na ang China na bumuo ng kooperasyon at napakahusay na pagpapalitan ng dalawang panig dahil ang taong ito ay taon ng pagkakaibigan, pagpapalitan ng dalawang bansa. Kaya handa tayong isulong ang kooperasyon at pagpapalitan ng dalawang bansa. Sinabi niya sa mga mamamahayag. Sinabi niya na ipinaabot din niya ang kanyang pagbati sa mga operasyon ng peacekeeping. Yan po yung nakalagay dito, mga kababayan. So wala po diyang binanggit na secret deal or gentleman's agreement. Lahat ng sinabi diyan mga kababayan ay nangyari sa International Court noong 2013 hanggang 2016. Mga kababayan, kasi napakaliwanag naman diyan. Since pinagtatalunan nga yung isang lugar, daanin sa legal. Yung sinasabi ni Banat Bay, yung sinasabi niya dito ay alam mo naman pala sa sarili mo na ikaw ang nagmamay-ari niyan, magtayo ka na agad diyan. Kapag ginawa mo yan, mga kababayan, automatic magkakaroon ng tension dyan. Para hindi na dumating sa puntong yon, didaanin natin sa legal, di ba mga kababayan? So ipagpatuloy pa natin. Is yours. Magpapaalam pa kaya ako sa neighbor ko doon, sasabihin ko, magdadala lang ako ng construction dito Kasi magtatayo na ako ng 5 palapag na bahay. Di ba hindi ka na magpapaalam? Why? Because the court decided that lot is mine. Undermine din. Cristobal. Yun daw korte nag-decide, mga kababayan, na yun daw lot. Ibig sabihin, yung tinutukoy niya doon, inihalimbawa niya lang, yung kanyang sarili, yun daw korte nag-decide daw mga kababayan na yung Ayungin Shoal daw ay sa Pilipinas noong taong 2013. Mga kababayan, napakaliwanag naman na lumabas yung tribunal, mga kababayan, noong 2016.
Ibig sabihin, etong tinatalakay ni Banat Bay, wala pang desisyon ng korte niyan. 2013, wala pa. Kapapay pa lang natin ang demanda niyan kasi nag-file tayo ng demanda against China sa International Court, mga kababayan. January 22, 2013. Lumabas ang resulta July 12, 2016, mga kababayan. Inabot pa ng ilang taon bago lumabas yung resulta, mga kababayan, at pumabor sa atin yung resulta ng tribunal. Ano po? So anyway, pagpatuloy pa natin. Depende kung taga-Amerika, Cristobal. Yan! Eto, napakaliwanag eh. Buti pa nga itong si Mr. Cultivera. Mas may utak pa dito sa mga banataing to. Kaya tamaan na yung dapat tamaan. Alam nyo, nagpapalaganap sila ng ng maling kaisipan sa mga mamamayan. Dapat kung magtatalakay sila, siguraduhin nila na maidi-deliver nila ng maayos. Hindi ako perfect, mga kababayan. Hindi ako perfecto, pero isinisecure ko na bago kayo umalis sa channel ko, may intindihan nyo yung sinasabi natin. Ngayon, sabi dito ni Mr. Cultivera, magkakagulo pag nagtayo ka diyan na may kaso pa. Tanga ka talaga, Banat Bay. Diba? Ang gusto kasi ng mga ito, ng mga Duterte supporter, lalo na nitong si Banat Bay, nung panahon ng 2013, dapat nagtayo na tayo doon. Kung ano yung gagawin nating aktibidades doon sa Ayungin Shoal na alam natin pinagtatalunan pa nga, mga kababayan, gusto dapat natin magtayo na basta tayo doon na hindi na tayo nagpapaalam sa China. Ang nangyari nga, mga kababayan, dito sa article na ito, sinasabi nga dito na nababahala nga ang China. Ibig sabihin, inaakusahan tayo ng China, mga kababayan, na tayo ay nagbabalak magtayo ng mga instruktura doon sa Ayungin Shoal na nasa ilalim pa nga ng pagtatalo, mga kababayan, or pinagtatalunan pa yung Ayungin Shoal. Ano po, nung panahon ng 2013. Ngayon, anong gagawin ng Pinas? Kaklaruhin sa China na walang katotohanan yon. Agreement ba yon, mga kababayan? Deal ba yon? Hindi. Kinlaro mo lang eh. Diba? Alam niyo, sa totoo lang, ginagamit lang nila itong isyong ito para mapagtakpan si Kibuloy at para mapagtakpan itong si Duterte doon sa gentleman's agreement. Hindi niyo magagamit yan kasi hanggat may mga vlogger na nagre-research at inaalam yung mga bagay-bagay, hindi nyo malulusutan yan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ano ka? Pag may lambing, Cristobal. Tama, mali. Kasi nga nagdesisyon na yung korte na sa akin yon. Kaya hindi ako magpapaalam kahit sino man. Kung anong gusto ko itayo dyan, kung gusto ko magtayo ng basement parking na walang building. Pinipilit niya talaga, mga kababayan, yung korte. Tinatalakay niya yung issue 2013 pa. 2013 pa, panahon ni Pinoy, 2013. Lumabas yung resulta 2016, mga kababayan, pero ipinipilit niya pa rin yung korte. Basement parking na walang building? Diba? Kung gusto ko, anong man ang gusto ko itayo dyan, swimming pool, parkihan, o ano man, akin yung lupa na yan eh. Kasi sabi ng korte, akin yan. Hindi ako magpapaalam doon sa kapitbahay ko doon. Tama, mali. Pero since nagpaalam ako at nagsabi ko hindi ako magtatayo dyan, magbibigay lang ako ng pagkain doon sa caretaker, inadmit ko na merong disputed doon, pinaglalabanan pa yung lupa na yon. In other words, inadmit ng Aquino administration that island is still disputed. Oh. Nung ingay natin ngayon, actually, hindi nga namin alam ba't kami nag-iingay eh. Bakit kami anti-China dito eh? Bobo talaga. Di ba? Ano sabi ng mga troll? Basta pro-China kayo. Hindi po kami pro-China. May utak lang kami, kayo wala. May utak pa yung lagay mong yan? Hindi. Hayaan nyo na, mga kababayan. Nakakahiya naman kay Banat Bay kasi may utak pala siya. Mga kababayan, sana yung utak mo ginamit mo. Kasi saan ka nagtatala, pinagtatalunan pa yung isang lugar, tapos tatayuan mo na ng instruktura mo, di ginera ka ng mga yan. Diba?
at napawalang bisa yung reklamo mo sa international court kasi ikaw yung nanguna dun sa pinagtatalo ng lugar. Eh alam naman natin na mga Pinoy hindi mangunguna yan. Lalaban lang tayo mga kababayan pag tayo yung inunahan. Pero hindi tayo nangunguna. Ang gusto natin, makukuha natin yung isang bagay sa legal na paraan. Lalo na at ang kalaban natin taga-ibang bansa. Ano po, or mga dayuhan. Mga kababayan sa madalit salita. Pero yung ipinipilit ni Banat Bay, yun daw sinasabi ng korte, hindi pa nga nagsasalita ang international court. That time, mga kababayan, 2013, saka lang naman naglabas ng desisyon ng international court noong 2016. Diba? May utak talaga yan. Yan ba may utak? May utak talaga. Nakapato nga lang. Alam mo, yan yung kasing paulit-ulit. Yan, sabi ni Ma'am ano. Kaya nga, disputed. Sa kanya na nga nanggaling, sinusunog niya yung kanyang sarili. Mga kababayan, di ba sinasabi niya, disputed pa nga yung Ayungin Shoal. Kasi nga, sinasabi ng China, kanya. Sinasabi ng Pilipinas, atin. Mga kababayan, anong ginawa ng Pilipinas? Matalino ang Pinoy. Dinala sa international court. Nung nanalo tayo noong 2016, mga kababayan, doon na natin pwedeng sabihin na atin. Nakakapagtaka, bakit ang ginawa ni Duterte, mga kababayan, nakipag-gentleman's agreement siya sa bansang China. Ganung lumabas na yung resulta at sinasabi ng resulta yung nung hatol ng international court na tayo yung nagmamay-ari, tayo yung kinikilala. So ngayon, mga kababayan, sino ang may malaking mali? Sino ang may mali dyan? Si Duterte. Bakit? Kasi kahit lumabas yung resulta ng international court, pinawalang bisa niya yon. Sa papaanong paraan, hindi niya sinunod yung sinasabi nung desisyon ng international court. Pagkos nakipag-usap siya sa bansang China, mga kababayan, at nakipag-agreement pa siya doon. Diba? May utak ka niyan, Banat Bay? Hindi mo naisip yon? Na sinasabi, may arbiter ruling. Sabihin nyo sa kanila, sa mga nagsasabing may arbiter ruling, pakita ho ng arbiter ruling. Pakita daw! Ay, pakita daw! Wait lang, pakita natin mga kababayan. Alam nyo naman, eto mga kababayan, maliit nga lang. Pero eto yung original copy niyan. Wait lang ha. Sabi, pakita daw. Hindi papakita yan mga kababayan. Yan yung source natin ha. Napakaliwanag ng sinasabi dito. Sa summary, eto. Nakalagay dito. Ayan, eto ang source natin. US China Economic and Security Review Commission. Yan po yung source natin. Eto mga kababayan yung summary. Ayan ha. Eto yung summary. Ayan. Ayan yung summary mga kababayan. Nung arbitral ruling. Ngayon, basahin natin ang Tagalog para sa inyo. Siyempre, para maliwanagan tayo lahat. Hindi pala yan, eto pala yun. Yan. Sabi dito mga kababayan, eto yan ha, tinagalog ko lang. Eto yan. Tinagalog ko lang dito mga kababayan. Sabi dito, basahin po natin para maliwanag. Ipakita daw, sabi ni Banat Bay. Noong Hulyo 12, taong 2016, ang Arbitral Tribunal na naghatol sa kaso ng Pilipinas laban sa China sa South China Sea ay nagpasya ng labis na pabor sa Pilipinas na tinutukoy na ang mga pangunahing elemento ng pag-angkin ng China kabilang ang 9-dash line nito, kamakailang mga aktibidad sa reklamasyon ng lupa at iba pang aktibidad sa karagatan ng Pilipinas ay labag sa batas. Bakit labag sa batas? Kasi nga, yung desisyon mga kababayan ng arbitral ruling, mga kababayan, or netong tinatawag na arbitral tribunal mga kababayan, ay lubos pong pumapabor sa bansang Pilipinas. So sana maliwanag sa iyo Banat Bay. Kung makikita mo ito, kung mapapanood mo itong video, search mo lang itong link sa taas. Ito. Ayan. uscc.government. Makikita mo na yan. So ngayon, punta pa tayo ulit dito. Ano nakalagay sa arbiter ruling? Ang linaw na nakalagay sa arbiter ruling po. Sinasabi doon yung tungkol lang nothing to do. Okay? Nothing to do with kung kanino yun. Hindi niya alam mga kababayan. Sinasabi niya nothing to do. Sinasabi daw doon sa arbitral ruling mga kababayan na nothing to do kung kanino daw yon. Pero hindi niya alam kung anong ibig sabihin nun. Kung ano ang nilalaman nun. Kasi nga, hindi kasi siya nagre-research. Hindi niya muna binabasa yung mga bagay-bagay bago niya i-discuss sa kanyang mga supporter at tagahanga.
mga kababayan, may ipagtanggol nga lang si Duterte, ayos na. Masabi nga lang mga kababayan na Duterte supporter, ayos na. Duterte defenders, ayos na. Pero paano naman yung knowledge, yung kaalaman ng mga nanonood sa'yo, ng mga supporter mo? Hindi nila alam. Kasi nga, hindi mo ipinapaalam. Di ba mga kababayan? Napakaliwanag naman ang sinasabi dito. Sa arbitral ruling, ayan nga nakalagay dito, on July 12, 2016, the Arbitral Tribunal adjudicating the Philippines case against China is the South China Sea, ruled overwhelmingly in favor of the Philippines, mga kababayan. Napakaliwanag nung sinasabi dyan, pumabor sa Pilipinas yung naging desisyon, mga kababayan, ng International Court or na itong tinatawag na Arbitral Tribunal ruling, mga kababayan. Ano po, so anyway, balik tayo dito kay Banat Bay. Yan, pabalik-balik na lang sa article. Nanahimik, hindi alam eh. Diba? Ewan ko kung kaya nga pati itong sinasabi nilang gentleman's agreement ni Pangulong Duterte. Ewan ko kung baka possible. Alam din ni Roque ito, kaya niya biniring up yun para i-trap yung mga magsasabing, tang mo na may gentleman's agreement si Duterte at saka si Xi Jinping. Mga bobo pala kayo, mula pa lang noon may agreement na eh. Kay Pinoy pa lang may agreement na eh. Sa totoo lang mga kababayan, nag-research na ako na nag-research, wala akong nakitang agreement ni Pinoy. Kay Gloria mayroon pa mga kababayan. Pero kay Pinoy wala tayong makita eh. Alam mo, malimit kong makita dito, mga kababayan, yung mga paglaban ni Noynoy Aquino dito sa China, sa International Court. Wala akong makita na secret deal or gentleman's agreement ni Benigno Aquino III dito sa bansang China, mga kababayan eh. Puro mga paglaban lang. Wala talaga akong makita. Eto, Aquino and the arbitration against China. Yan yung malimit nating makitang balita, mga kababayan. Pero yung tinutukoy ni Banat Bay na agreement ni Aquino sa China, wala akong makita. Wala akong makitang ganon. Kay Gloria, may nakita ko kay Gloria, mga kababayan, na ngayon ay itinatanggi na niya. Pero kay Noynoy, wala naman. Wala akong makita sa totoo lang, mga kababayan. Kung meron, di sana napakasarap talakayin nun. Kaso wala tayong makita eh. Kaya nga ang nakita natin, etong tinatalakay ni Banat Bay na ito. Kaya naliwanagan tayo sa ibig sabihin nito. Nababahala lang ang China. Kaya ang ginawa ng Secretary of Defense sa panahon ni Noynoy Aquino, nakipag-usap sa Secretary of Defense ng China. Mga kababayan, napakaliwanag naman dyan na ang nag-uusap dalawang Secretary of Defense. Hindi po yung presidente ng China at yung presidente ng Pilipinas, mga kababayan. Ang nag-uusap dito, etong si Defense Secretary Voltaire Gazmin, mga kababayan, at saka yung taga-China. Ano po, so ngayon, punta ulit tayo dito kay Banat Bay. Ewan ko ba? Ewan ko talaga. Sa totoo lang, sana lang sana tayo mga Pilipino, mag-isip talaga na maigi. Hindi ko alam kung bakit pilit yung China issue na yan. Kasi nga, pro-China kayo. Eto sinasabi ni Banat Bay dito, hindi niya kasi maidiretso eh. Ididiretso na natin para sa kanya. Bakit daw kasi pinagtutuunan ng mga Pilipino ng pansin yung China issue na ito? Kasi nga, alam ng sambayan ng Pilipino na may nagtatraidor di umano sa Pilipinas. Kaya nga hanggang ngayon, gustong malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano yung naging pakinabang dyan sa gentleman's agreement na yan. Kung ano yung nilalaman mismo ng gentleman's agreement na yan. Kaya nga mas maganda, imbestigahan sa Senado yan, imbestigahan sa Congress yan. Bakit pa pagbabawalan mo sa sambayan ng Pilipino na malaman yan tungkol sa China issue na yan? Diba? Kasi nga, pro-China kayo. Pagpatuloy pa natin. Parang nagkikreate sila ng hate sa mga Duterte kasi alam naman natin, pag sinabing Duterte, China. Yan ang kanilang yan ang kanilang propaganda eh. Basta Duterte, lover of China.
Kaya nga tingnan mo, pati si Sara Duterte, iniistorbo sa pagtatrabaho kahit di naman niya trabaho ang magkomento, iniistorbo, ay mahal mo siguro China, no? Kaya ka ganyan. Oh, di ba? Tapos pinapaulit-ulit pa sa video yung mga ads nila na nilalabas nila na nagcha-Chinese si VP Sara Duterte na nagki-create sila na pag Duterte, Chinese. Pag Chinese at China, Duterte. Yun ang kanilang pinalalabas eh. Di ba ho? Tapos, nagki-create ngayon sila ng galit against China for some... Sabi nito, di ba, Jake, hirap siyang kalabanin ng sarili niya. Yes, siya mismo nagsabi na yung lugar disputed pa. Ibig sabihin, pinagtatalunan pa, mga kababayan. Eh kung yung isang lugar pinagtatalunan pa, paano ka makakapagtayo doon ng istruktura mo? Basta nga lang makapagsalita, mga kababayan, hindi alam yung sinasabi. Saan ka ba naman nagkatala ang pinag-uusapan ngayon, ang mainit na usapin ngayon, kung bakit hinahayaan ni dating Pangulong Duterte na mabulok or bulukin yung BRP Sierra Madre. Yun yung pinag-uusapan. Hindi po yung mga ipapatayo dyan sa Ayungin Shoal. Eh dinala nila sa topic na yon o di nasunog sila. Ting, na sa totoo lang nakakatawa. Bakit to kanyo? Yung barko doon, nasabi nga ni Roque, kung hindi yun ginagawa nung panahon ni Pangulong Duterte, malamang lumubog na yun. Which is totoo nga naman. Nakita nyo na ba itsura ng barko na yun? Sobrang kalakalawang na. So, marahil kalakalawang na sa inyo, pero kaya nga sumadsad yun eh. Hindi naman basta lulubog yun, mga kababayan eh. Napakaliwanag naman na kaya sumadsad, eh may nasabitan. Ano po, hindi naman basta-basta lulubog yung BRP Sierra Madre na yan. Pwera na lamang kung mas pababayaan ang dire-diretso, mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. So kung walang construction na dinala doon, malamang lumubog na yon. Kaya nga, ang sinasabi ni Roque, hindi si Pangulong Duterte, wag ho natin pag-isahin yun ha, hindi porket dati siyang spokesperson. Kung ano sabihin niya, gospel truth na yun ni Pangulong Duterte ha. Hey! Ang Maglaglagan kayo, laglag mo na si Roque. Gayahin mo si Panelo. Gayahin mo si Panelo, maglaglagan kayo. Ano sabi ni Roque, matalino daw si Pangulong Duterte kasi umagri siya na pagkain at tubig lang ang idadalin doon at hindi mga equipment na pang-construct. Pero ang sinasabi ni Roque, malamang itinago na din doon sa loob ng kanin yung mga pako. Eh, malay mo lang naman daw. Papa ng logic, putik. Di ba malamang ganun ang nangyayari? Na kesyo, naglagay lang daw tayo ng kunwaring ganun, pero nagdadala rin naman tayo ng construction to build that bangka. Hindi ko maintindihan, why would you say that in public? So para mo sinasabi, niloko namin kayo, China. Oh, 'di ba inilaglag nila si Harry Roque? Parang ang dating si Harry Roque yung sinisisi nila kung bakit mas lalong napag-initan yan gentleman's agreement na yan. 'Di ba sinasabi ni Banat Bay lagi may utak siya, mga kababayan, pero parang hindi ko naman nakikita yung utak niya. Parang mas may utak pa, mas magaling kaysa sa kanya. Ano po, mas malaki yung galing kaysa sa kanya ni Coach Jared. Kasi si Coach Jared, mga kababayan, nagre-research talaga po yun. Pero etong si Banat Bay, siguro yung subscriber lang yung tumaba sa kanya, yung lumaki sa kanya. Kasi nga, bardagulan sa pambabardagul niya. Pero pagdating, mga kababayan, sa mas malalim na usapin, wala laglag tong mga to. Piruin mo, nakakita lang ng konting article, hindi man lang binasa ng buo, sinabi na agad na mayroong gentleman's agreement sa pagitan ni Noynoy at saka ng bansang China. Hindi ba naman, suspiyo Marimar. Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento nyo hingil po dito sa sinasabi ni Banat Bay na ito? Na kung saan, mga kababayan, basta nga lang makapag-vlog, ika nga, basta nga lang makapag-live, ayos na. May pagtanggol ang Dutertes, ayos na. Diba, mga kababayan, hindi iniisip na yung paano yung matututunan sa kanya o makukuhang impormasyon ng kanya mga subscriber, mga kababayan.
Walang masama magtanggol, pero isipin mo din yung mga supporter mo. Kung may makukuha bang tamang impormasyon sa mga sinasabi mo, napakaliwanag naman mga kababayan ng sinasabi dito. Ano po, ang China ay nag-aalala na baka tayo magpatayo mga kababayan, na baka ang Pilipinas magpatayo at nagpaplanong magpatayo ng mga instruktura. Napakaliwanag ng sinasabi dito mga kababayan, no? Ayan, no? Instructures, additional structures. Mga kababayan, yan yung ikinababahala ng bansang China. Kaya yan ay kinunti na ng Pilipinas at kaagad na nakipag-usap dito sa bansang China para hindi magkaroon ng tensyon. Mga kababayan, sa madalit salita. So anyway, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dyan kay Banat Bay na sinasabi pong yan? Comment below na lamang po mga kababayan.